Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo ay nasa tipon sa pagdiriwang ng banal na misa upang lang nating pagtibayin ang halaga at kahulugan ng panalangin tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na ito'y pahayag sa mabuting balita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Lalo nagiging maganda ang paghubog sa buhay pananampalataya sapagkat may pahayag ang ating Panginoon Jesucristo sa larangan ng ating sinasampalatayanan. Sa kanya dakilang pagmamahal, may paggabay sa kanila, may pag-asa sa ating magandang kinabukasan upang kung ano man ang ating pong naganap sa buhay na ito'y malayo tayo sa Diyos, upang tayo maging marapat na gumanap, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamauwain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budi naming takot na ikaw ay lapitan ay yung patawarin ng lubusan at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem nakasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa pangunahin sa simbahan at ipinaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipangaral ko sa mga hentil. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Sa nakaraan at sa kasalukuyan, sa halip, kinikilala nila akong hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hintil. Tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo.
Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo ang siya ring humirang sa akin. Bilang apostol sa mga Hintil, ng batid ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga Hintil at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pabayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro'y nasa Anticoa, hayaan kong sinabi sa kanya, mali ang kanyang ginagawa. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaki, pinaparoon ni Santiago, siya'y sasalo sa mga Hintil. Subalit nang dumating na ang mga iyon, siya'y lumayo at hindi nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ang ibang kapatid doon ng mga Hudyo pati sina Bernabe. Natangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw ay isang Hudyo, ay namumuhay na parang Hintil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga Hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nanalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa sa mahalagang ipapahayag o pinapahayag na ating Jesucristo, panalangin. At hindi lamang ito kanyang winiwika o sinasabi o kaya pinangangaral sa mga alagad, madalas nakikita ng mga alagad, ang ating Jesucristo ay nananalangin. Nanalangin siya mag-isa, minsan niyayaya niya isa o dalawa niyang mga alagad na samahan siya sa magdamagang panalangin. Kaya ibig sabihin, madalas na naipapakita ni Kristo ang kanyang ipinahahayag o kanyang ipinaliliwanag bilang turo tungkol sa paghahari ng Diyos na hindi dapat makaligtaan, hindi dapat alisin o kaya dapat ito ay maging
kasama na ng kanyang mga alagad ang panalangin, na hindi ito dapat iwaglit o kaya italikuran. Ito ay dapat na maging kakanyahan na ng isang alagad. Kaya ito yung napakagandang pasimula ng mga pahayag at paliwanag tungkol dito. Ang unang binahagi ng mabuting balita, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Napagninayan ko na talagang paano nila nakikilala ang mga alagad ni Juan, at sa pamamagitan ng panalangin nakikilala ano ang diwa ng panalangin ng mga alagad ni Juan upang sabihin, itong tao na ito ay kabilang sa kumikilala kay Juan Bautista. Tinan mo kung paano siya manalangin. Tinan mo kung anong nilalaman ng kanyang panalangin. Para sa akin sabihin kong, to identify oneself that I belong to John the Baptist, hindi na gusto ng ating mga alagad. Gusto nila ma-identify sila sa ating Panginoong Jesucristo sa larangan ng panalangin o sa mga gawaing habang nananalangin. Nakaluhod kaya, nakadaupalad kaya, o kaya nakatungo, nakatayo sila. Ito yung mga identification that a person is at prayer. Makita na natin ako, very observant sa mga ganyan, na nakita ko isang tao ay nanalangin o talagang team na nagdarasal, at nakikilala ko kung sino yung talagang kasama natin. Halimbawa lamang sa pag-aantanda, di ba? Minsan hindi nag-aatanda o talagang hindi ayaw na niya, sapat iba ang kanyang kinasasapiang relihiyon o pananampalataya. Pero madalas tayo mga Katoliko ay nag-aantanda tayo sa maraming bagay, sa maraming pagdarasal na ginagawa natin. Kaya ibig sabihin, number one para sa akin itong pinapahayag sa mabuting balita, so that we can be identified as Christians, identified as Catholics, for example, identified that we are the disciples of our Lord Jesus Christ. Ang unang kinuting katanong, sino kaya yung taong ito? Sino kaya ang alagad na yon? Ang nagsabi sa ating Kristo, Panginoon, turuan nga po ninyo kaming manalangin tulad ng mga ginawa ng mga alagad ni Juan Bautista. Si Pedro kaya yon? Di ba? Si Juan kaya yon? Si Andres kaya yon? Di ba? Pero ibig sabihin, ang mga bagay nito ay ipinahayag ng ating Kristo para sa lahat ng kanyang mga alagad, just to make a good identification that they belong to our Lord Jesus Christ, upang ang lahat ay ipapahayag si Kristo at ang mga alagad. Christ is being identified with His disciples, and the disciples are being identified with our Lord Jesus Christ. Lalo-lalo na kung ito'y nasa larangan ng panalangin. Nakikita ko rin sa mga pamilya, di ba? Na pag ako'y nagmimisa, talaga mayroong mga regular na mga nagsisimba, ang mga taong yon, they want to be identified with one another, that they are really very prayerful, at sila'y dumadalo sa pagdiriwang ng banal na misa. Kailangan natin yun to identify. Yan din ang ginagawa ni Kristo sa kanyang buhay pagpahayag ng mabuting balita. To identify God the Father whom He believed in. At upang ipahayag ito ang paghahari ng Diyos, just to make things identifiable in the midst of our Lord Jesus Christ. Yan ang napakahalaga, to identify oneself. At sa panalangin, iyan ang napakahalaga upang sabihin kasama natin si Kristo. At si Kristo din naman, kasama niya tayo. Kaya sa mga panalangin ni Kristo, lahat tayong mga nananampalataya, lahat tayong naniniwala sa Kanya ay nananalangin o ipinapanalangin, ika nga. Dito nang galing yung salitang ipanalangin mo naman ako at makakuha ko sa trabaho, makapasanawa ako sa pagsusulit, and so on and so forth. When we pray for one another, we are identified in our prayerful way of life, as Jesus Christ will be telling to us, why not do the same thing?
pray at all times. Di ba? Yan ay napakalaga. Ikalawa, pinapahig na sa ating mabuting balita ang dekalidad na panalangin. Bakit mayroong panalangin na hindi na walang quality? Oo, marami yan. Wala sinasabi, huwag niyong papanalangin ng tao sa kanilang kasawian upang sabihin, naku, bang ang taong yun ay talagang hindi mabuti ang pag-uugali, mabilaukan ka sana, masagasaan ka na sana. Sabi ko, sasayang lang kayo ng laway ninyo sapat hindi pakikinggan ng Diyos yan. Sapat ang panalangin yan ay moments of attitude. May mga hindi maganda ang attitude mo, moments of attitude. Kaya may mga panalangin din na hindi identify in the name of our Lord Jesus Christ, sapat ito ay nakasasama sa kapwa. Panalangin makasasama, ang mga ganitong mga bagay ay hindi naman ito tinutugon ng Diyos. Hindi ito pinapansin ng Diyos. Baliwala yan sapagkat hindi ganito ang dekalidad na panalangin. Kaya itinuro na ating Panginoon the quality of prayer that a disciple should possess. Kaya ito yung kanyang pinahayag tungkol sa Ama namin na talagang hindi malilimutan ng mga alagad kung ano yung ibig sabihin nito. Una, sa panalangin may quality o kay karapat-dapat sa pandinig ng Diyos at sa kapwa din, narinig ng kapwa, mayroon itong diwa ng pagsamba. Ito ang pag-uukol natin sa Diyos na sinasamba natin, pinupuri natin, di ba? Kaya sa diwa ng pagsamba, ito ay nakikita sa unang bahagi ng Ama namin, sambahin ang ngalan mo. Ang pagsamba ay isang uri ng pakikilahok sa Diyos, sa diwa ng pagkakakilala natin sa Kanya. We would like to be with Jesus, and the way of dealing with Jesus, we know, identify Jesus in our life. Diyos, siya ang kinikilala natin Diyos. Si Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Sa diwa ng pagsamba, lumilitaw ito sa ating mga panalangin. Ikalawa, sapagkat ang panalangin natin ay mayroong kaugnayan sa Diyos, sa pagpapahalaga natin sa matuwid na pamuhay, sa itinuturo ng ating Panginoon Kristo, minsan tayo nakagagawa ng pagkasalunga sa Kanyang itinuturo sa atin. Nagkakasala tayo. Kaya tayo magiging mahina din sa larangan ng ating pang-araw-araw na buhay. May kasangkap ng panalangin ang kapatawaran at paghingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasala. Ika nga, nakikita natin ang kamalian, nakikita natin ang landas ng buhay ay hindi tama, nakikita natin ang ating pagtalikod sa ating mga gawain at napakarami pa na talagang may ipapanalangin natin ang ating kasalanan na may pagpapanibago ng buhay. And napakahirap yun. Alam natin kasalanan, pero wala namang pagpapanibago. Sa kakap na yun, isang daloy yun ang buhay natin. Na, di ba? Being aware of our sinfulness, and that does not stop there, but to continue that by way of renunciation o paghingi ng kapatawaran. Kaya ito'y napakagandang diwa ng ating panalangin na hindi natin nalilimutan ang ating sariling mahina tayo minsan at madalas sa panawagan ng matuwid na pamumuhay, kaya humingi tayo ng kapatawaran. Ikatatlo, sa mga panalangin na binigay na ating pong Panginoong Jesucristo, na ang paghahari ng Diyos ay nasa piling na natin na hindi dapat ito ay mawala o maalis. Let the reign of God be upon us, at upang ito ang magsilbing gabay sa atin sa matuwid nating pamumuhay. Na wala na tayong iba pang inaasahan kundi ang Diyos na gagabay sa atin, tutulong sa atin, at bibigay sa atin ng lakas na kalooban sa gitna ng hirap at pasakit, sa kalumbayan at pangulila madalas natin binabanggit sa ating programang Healing Touch sa Veritas. Kaya narin ang Diyos upang gumagabay, upang magturo sa atin, ituwid ang ating mga landasin sa buhay at upang siya ang maging gabay natin sa mabuti at matuwid nating pamumuhay. Kaya naging lalo makahulugan sapat narito ang kanyang mabuting balita na palaging natutunghayan natin sapat ito ang gabay sa matuwid nating buhay at pamumuhay.
At kaapat, hindi nawawala itong supplications na ito. Supplications, ibig sabihin ng mga paghingi natin na makakain sa araw-araw ng kanyang mga grasya, ng kahilingan. Gusto natin mag-abroad, gusto natin magtrabaho, gusto natin maging mapayapa ang ating tahanan. Ano man ang kagustuhan natin, idinudulog natin ito sa ating Panginoon. Ano ang ibig sabihin nito? Sa tayo ay mahina at hindi natin kaya lahat sa pamamagitan ng ating powers. Kulang na kulang ating kapangyarihan. Kaya kailangan pa rin natin na may pagtulong sa atin ng Diyos para punuan ang mga bagay na hindi natin kaya upang sabihin at tagang ito ang dinadalangin ko sa Diyos na oo nga at naghihintay ako ng iyong magmahal na grasya, hindi ko kaya kung ano ang mararating nitong aking magandang buhay na hinahangad, pero sa tulong at awa ng Diyos, ito'y maipagkakaloob sa akin sa araw-araw. Kaya marami pa mga diwa at kahulugan upang sabihin, di kalidad nga ang panalangin mo sapagkat ito ay kalugod-lugod sa Diyos na mapakinggan, matungayan. Kaya ang ating mga panalangin, ibibigyan natin ng daan. Alam mo, ang panalangin, ito ang ginagawa natin, pinakatampok at pinakamataas sa larangan ng panalangin itong sama-sama nating pagdiriwang ng banal na misa. At ang mga sangkap na ating binanggit doon ay naroon sa ating pong pagdiriwang ng banal na misa. Sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng banal na misa, lalo natin pinagtitibay. Ito ang ugnayang buhay natin sa Diyos. Ito ang daan upang tayo patawarin ng Diyos sa lahat ng ating mga pagkakasala. Ito ang daan ng kalugod-lugod na nating buhay at ito ang daan upang humingi tayo ng lahat ng ating mga pangailangan. Sapat ang Diyos na ating pinapanaligan ay ang Diyos na buhay na talagang tumatangkilik sa atin, tumutulong sa atin, gumagabay sa atin upang sabihin ko lahat ang mga bagay nito, believe you me. Di ba? Believe you me and believe in the Catholic Church that where we belong, sapat itong gumagabay sa atin sa napakarami nating pamamaraan upang tayo mabuhay sa larangan nitong ating sinasampalatayanan. Naway pagkalooban tayo ng Diyos na higit ng pangunawa at hindi manghinawa sa panalangin. Kayo palagi tayong dumudulog sa Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan, sa lahat ng ating estado ng buhay, sa lahat ng diwa na ating pagsamba at marami pang ibang kadahilanan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon, dudulog tayo sa Diyos sa kanyang pagpapalang handog para sa atin upang ang lahat ng bagay mauwi sa pagpapahalaga natin sa Kanya sa pagsamba at sa lahat ng idudulog natin kulang na kulang tayo. Kailangan natin ng Diyos sa buhay nating tayo'y Kanyang pinagpapala. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal sa hindi mapadaig na anumang tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nakakaranas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ng kanilang kapwa sa pagpapasan ng kanilang krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan.
Dito natin itinataas ang ating mga kahilingan. Dito natin pinapahayag na tayo'y tunay na mga panalangin na hindi natin kayang mabuhay kung wala ang Diyos, na siyang nagpapatunay sa lahat ng mga bagay na ibig natin makamit sa panananahan siya sa atin. Dumudulog tayo sa alam natin na magpang-awa ang Diyos sa dalang habag upang lahat para sa ating kabutihan at kapakanan. Kaya madigyan mo na po ang aming mga pagdulog. Bigyan mo po kami ng lakas ng kalooban, maiwaksi ano pa makasasama at bigyang kalaga kung ano man ang ginagawa namin sa matuwid naming pamumuhay. Kaya itong aming mga pagdulog, ibig namin makamit sa buhay na ito. Ngayon pinapayag namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas, naway sumaamin sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ay nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napuno ng kalwalhatian. Hosana sa kaitaasan, inagalang na paririto sa ngalan ng Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo."
Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, naming Santo Papa si Ernesto, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawad mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Halina't awitin natin ang panalangin tinuro sa atin na ating Panginoong Kristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Pinusokristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nagalis na ang mga kasalanan sa lipunan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, nagalis na ang mga kasalanan sa lipunan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, na nagalis na ang mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakikinabangan na sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pagtatanod. Kalakip ang ating panalangin sa bandang huli. Ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos dito sa ating pong gawain sa pagdiriwang ng banal na misa. Salamat po.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong Papuri pagdamay. sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan.
Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at nang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo, prestatisti ei. Reclamentum in servente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iudice essentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao na Purihin ang totoo. ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang Purihin ang dugo. kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga alin. Purihin ang Espiritu Santo ang mga alin. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinisan-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.